Sa nakaraang chapter ay nakilala natin ng mga iba't ibang assassin na susubok na mapatay si Denji at kuhain ng puso neto na si Pochita. Ngayong chapter 55 ay may pamagat na let's go na naguhudyat sa paparating na laban. Ngayong chapter 55 ay may kilala naman natin ang mga pipigi sa mga assassin at ang magbabantay kay Denji. Pero again, bago ko simulan ng video, this is Mr. Damon Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan na natin ang video. Nagsimula ang chapter na to kila Denji at Power kung saan pinagmamasdan nila ang mga pato sa lawa habang kumakain at pinagbabalakan naman ni Denji na huliin ang mga pato na to para gawing pagkain. Pero hindi niya nga sinasadyang mahulog ang kanyang kinakain at nang dinampot niya na ito at susubukan na sanang kainin ay bigla naman siyang pinigilan ni Kusakabe dahil nga nahulog na ang kinakain niya at baka daw siya ay makaranas pa ng food poisoning dahil maraming germs at bakterya na hindi kaya makita ng mga mata na maaaring kumapit sa pagkain nito. Kaya ibigay na daw ito sa kanya para may tapo niya na ito. Pero ayaw nga pumayag ni Denji dahil binili niya nga ito. At si Power naman na may usual attitude pa rin dahil pinaghihilanaan niya nga itong gustong nakawin ng pagkain ni Denji. Kaya pinagsabihan na lang siya ni Hayakawa na bitawan na ang hawak niya at papalitan niya na lang ito mamaya. At si Angel, Tamaki at Yoshida ay pinagtutulungan ngang pagsabihan si Denji. Pero tinitigan nga lang ni Denji si Kusakabe ng masama. Sabay kinain niya ng mabilis ang nahulog na pagkain niya at sinabing tinapon niya na ito sa kanyang sikmura. At nagkaroon naman ng konting flashback mula sa tatlo kung saan nagpakilala ito bilang sila Kusakabe, Tamaki at Yoshida na mga expert personal security na ipinakilala naman ni Makima kay Denji. At silang tatlo nga ay ang magbabantay kay Denji para sa mga hindi inaasahang pangyayari. At dagdag pa dito ni Makima na may iba pang mga taong magbabantay sa kanya mula sa malayo. Kaya napasabi na lang si Denji na masyado nga daw itong big deal. Pero ipinaliwanag nga sa kanya na wala pa nga sa kalahati ang nalalaman niya. Dahil meron nga na nagngangalang Subaru na nanggaling pa sa Kyoto. At ang taong yun ay napaka-busing tao. Pero ngayon ay magtatrabaho siya bilang isang bodyguard. Kaya simula daw ngayon ay siya na ang mamimili ng mga ruta na kanilang pupuntahan. At naiintindihan daw ba siya nito? Kaya sumagot na lang si Denji ng yes sir sa hindi maayos na pananalita. At talagang nabadrip nga dito si Kusakabe. Kaya pinaulit niya kay Denji ang sinabi nito kanina at sabihin daw ito ng maayos. Pero hindi nga nagugustuhan ni Denji ang pagkabosi nito sa kanya. Kaya ipiniliwanag ni Kusakabe na siya ay mas nakakatanda sa kanya kaya makinig daw ito ng maayos. Pero hindi nga natutuwa si Denji sa pagkabosi-bosi nito sa kanya. Kaya sumagot na lang siya ng whatever sir. Na mas lalo namang ikinagalit ni Kusakabe at sa sumunod na pahina ay makikita natin dito si Kurose at Tendo na pinag-uusapan ng tungkol sa Chainsaw Devil. Na bakit daw hindi na lang itago si Denji sa isang lugar kung saan hindi ito makikita. May point naman daw ito. Pero tinanong niya si Subaru kung bakit hindi po pwede ang sinasabi nito. Kaya ipinaliwanag ni Subaru na may mga humans na mayroong kontrata sa Devil at ang mga Devil ay mayroong malalakas na pangamoy. At ang ibang human na may kontrata sa Devil ay mayroong mga trick para mas mabilis na mahanap ang Chainsaw Devil. At nang natapos na sila magsigarilyo ay sinabi ni Subaru na oras na para pumunta sa Kyoto. At habang sila ay bumabiyahe ay tinanong ni Subaru kila Kurose at Tendo kung anong klaseng tao daw si Makima. At meron nga daw siyang importanteng dapat sabihin tungkol kay Makima. Pero sa sumunod na pahina ay makikita nga nating merong naghagis ng spike trip sa gulong ng sinasakyan nila. Kaya nagulungan ito at sila ay nawalan ng kontrol sa kotse. At bumangga nga ito sa puno na naging dahilan ng paghinto neto. At nagtataka nga dito ang isa kung ano daw bang nangyari. At dito nga ay makikita nating ilang beses silang pinapaputukan ng baril para masiguradong wala nang makakaligtas sa kanila. At ang nagpaputok na yon ay ang tatlong magkakapatid na ipinakilala sa chapter 53. Pagkatapos nilang magpaputok, dito ay sinilip ng isa kung sigurado bang napatay nila ang tatlo. At makikita nga natin ang tatlo kanina na mukhang wala na talaga nakaligtas sa kanila. At sinabi pa ng isa na maganda nga daw itong isang babae pero napatay na nila. Kaya sinilip naman ng isa para makita ito. Pero hindi niya nga daw type ang mga babaeng mas matangkad pa sa kanya. Pagkatapos nun ay tinanggal nila ang mga bangkay sa kotse para itabi ito at itago para makasiguro din silang wala na makakakita pa dito. At tinanong nga dito si Aldo kung anong pakiramdam ng pumatay ng isang tao dahil ito ang unang beses niya pumatay ng tao. Pero sinabi niya nga dito na piece of cake nga lang daw ito o hindi naman talaga kasi makikita nga natin nagsusuka siya dito. Kaya tinanong niya na lang ang isa niya pang kapatid na si Joey kung ano nararamdaman nito. Kaya
Kaya ipinaliwanag niya ang pakiramdam ng hindi sinasadyang makaapak ng isang kuting sa daan at nakakadiri nga daw yun ng sobra. Nang narinig yun ng kapatid niya ay sobrang natatawa siya dito at sa sumunod na pahina ay makikita nga nating may kakayahan siya dito na gayahin ang mukha ng isang tao dahil nagawa niyang gayahin ang mukha ni Kurose at sobrang astig nga daw nito. Pero si Kurose nga daw ay merong accent sa pagsasalita at mag-iingat nga daw siya dito. Kaya ipinaliwanag naman ni Joey na ang accent ni Kurose ay pang Kyoto at sinabi naman ni Aldo na ang mga makikilala niya sa Kyoto ay gamitan niya lang ng saktong salita na merong accent ng Kyoto at dito nga ay inayos niya ang kanyang tono para magaya ang accent ng mga taong nakatira sa Kyoto at dito na nga natatapos ang chapter 55.